Hi, my name is Father Ro Atilano, SJ. Hindi po madali gumawa ng homily. No, yan ang unang importanteng malaman natin. Kasi how can you put everything in 7 to 8 minutes to 10 minutes and inspire people? And it should be gospel-based, it should be relevant, and it should be inspiring as well. Mahirap po yun, no? Kaya talagang kailangan pinaghahandaan ang paggawa ng homily. In my personal experience, what I do, first and foremost, I pray over the passage. If I have to prepare for this coming Sunday, what I do is I read ahead of time. Yung magiging readings nung Sunday, I read ahead of time and then pray over it in the following days before the Mass. And then the day before that, ang ginagawa ko, sinusulat ko siya. Sinusulat ko siya kasi una, gusto kong maging maiksi. Kasi pag hindi sinusulat, kadalasan humahaba. Pangalawa, pag sinusulat kasi, nailalagay ko yung gusto kong sabihin talaga, hindi ko nakakalimutan. No? At although sa actual delivery ng homily, nagkakaroon din ako ng konting adjustment, no? Kapag sinasabi ko na ito. Pero I really want to stick doon sa 8 to 10 minutes na homily kapag Sunday. And then kapag weekdays, mga 5 to 8 minutes lang. Kasi kahit magaling or magandang homily natin, kapag ito ay sobrang haba, hindi na, baka wala na silang makuha. Importante sa homily, meron tayong sinasabing thesis statement, no? Ano yung point mo? Anong gusto mong sabihin sa mga nagsisimba? Ano yung magiging take away nila? Yung pwede nilang pag-isipan during the week, yung pwede nilang ipagdasal during the week. It is something very simple and something that could be understood by ordinary people. Kaya mahirap po siya, no? Hindi po madali. And it takes a lot of practice, no? Kaya kailangan pinapractice yung pagsasalita kasi hindi lang sa pagbabasa kundi even sa delivery din na mahalaga rin yun. Mahalaga yung sa akin, importante rin yung pregnant pauses, yung you take time when you share the homily. So in my experience, mahalaga una na yung homily is it talks about the significant human experiences. Dapat yung homily ay talagang tatago sa puso ng mga nagsisimba. Kasi kung tayo lang mga pari nakakaintindi, edi para sa sarili na lang yung homily na yan. Mahalaga kasi talagang pag uwi nila sa bahay, na-inspire mo sila, nakausap mo sila, at higit sa lahat, naihatid mo sila sa Panginoon. Para sa akin, yun ang mahalaga. Kaya mahirap po talaga, no? Hindi madali talaga ang pagsulat ng homily or paggawa ng homily. Kaya practice lang tayo. At saka importante rin na willing tayong tumanggap ng feedback mula sa mga kaibigan natin. We asked for feedback kung ano yung maganda sa mga kaibigan kasi mas kaya nilang magbigay ng feedback, no? Mas honest sila sa atin para makatulong. And sometimes maganda rin na pakinggan mo ang sarili mo. Halimbawa kapag yung homily mo ay naka-live stream, pwede mong uulitin, pakinggan mo, ano kaya, if I would have to repeat that homily, ano kaya ang kaya kong gawin? Ano kaya ang gagawin ko ulit? Ayan, so yun lang po masasabi ko at yun po ang mga pwede kong i-share, no, sa experience. Marami pong mga techniques po yan, marami pong mga style, pero yun po yung style ko. At sana nakatulong po. At kung gusto nyong magbigay ako ng konting mas mahaba-habang tips, just message me na lang and I can give you I can share with you more tips in how to give or how to share and prepare homilies. God bless you all.